May nagtanong sa akin, final warning, this is from CIDG Anti-Fraud and Commercial Crime Division. We receive an immediate formal complaint against you. Kindly cooperate with us to avoid any inconvenience. Please take note that a criminal case will definitely embarrass and jeopardize you aside from putting you at risk for imprisonment. It will also tarnish your record at the National Bureau of Investigation, NBI. We are giving you 24 hours to coordinate with us ASAP. Otherwise, mandatory bench warrant arrest will be served immediately. Call us at iba ho talaga, no? Pati ho si IDG, ginamit na, no? Ibang klase ho, no? So, explain ho natin, no? Kung bakit ho sa tingin ko ito ay pananakot lamang. Kasi ho, ang mission ho ng CIDG is ito po, no? To undertake the monitoring, investigation, and prosecution of all crimes involving economic sabotage and other crimes of such magnitude and extent as to indicate their commission by highly placed professional syndicate or organization. To investigate all major cases involving violation of the revised penal code and to conduct operation against organized crime group unless the President assigned the case exclusively to the NBI. O, no? Ang liwanag ko. So, bakit po pati si IDG sinasama nila? O di po ba? Hindi ho para pakialaman po, no, ng ating CIDG. Yung utang sa ola, di po ba? Hindi ko talaga maintindihan kung anong pumapasok sa isipan itong mga ola na ito. Manong maningin na lang ho kayo ng tama. No? Kasi sa totoo lang, nakakatawa na ho kayo. No? Lumalabas yung katawa-tawa na lang ho kayo. Pinalalabas nyo talagang mangmang kayo sa sa batas eh. Di ba? Kasi pagka kayo ho, no, pumasok sa isang negosyo na kagaya ko ng lending or financing or bank, dapat may alam ho kayo sa batas. No? Yan ho ang dapat unan yung kinakaskade sa inyong mga empleyado. No, hindi ho dapat kayo nag-hire ng mga empleyadong mga kagaya niyan, ganyan maningil. Actually, hindi maningil, ibang haras. Tapos sasabihin pa rito, may bench warrant daw. Paano mo magiging bench warrant? Ito ibig sabihin ng bench warrant. Bench warrant are commonly issued for failure to comply with the court order, which can include failing to appear for the scheduled court proceedings or not following the terms of probation in criminal cases. This often happens when the accused does not show up for trial or hearings. Ang liwanag po. Bakit po kayo magkakaroon ng bench warrant? Di po ba? Meron na po ba kayong nilabag na kautusan ng korte? Meron po ba kayong hindi inatinan na hearing? May masabi lang. Hindi ko talaga maintindihan, no? Bakit po ganun sila? Ito pa ho, no? A bench warrant is an arrest warrant issued by the judge or a court from the bench, typically failure to appear before the court or violation of probation terms. These warrants empower law enforcement agency to arrest the individual named and bring them before the court to answer for their non-compliance. Hindi po ba? Ba't kayo i-issuehan ng bench warrant? Malinaw ho. Para daw masagot yung non-compliance. Hindi pa lang naman ho kayo nakakabayad. Di po ba? Bakit kayo i-issuehan ng bench warrant? Ang bench warrant, pag meron yung criminal proceedings, di po ba, may hearing, hindi kayo umattend. Hindi kaya may nilabag kayo na nakautusan ng korte. Ayan, i-issue kayo bench warrant. Kasi patutupad po ng ating mga kapulisan. Bakit sila magpapadala? Mga ola na yan. Di ba? Hindi ho kasi tamang paniningil Huwag na po kayong manakot, no? Kagaya ho na lagi kong sinasabi, no? Kayo ho mga maniningil po ng ola, maningil na lang kayo ng tama.
Ano, kung hindi ho talaga kayo marunong maningil, mag-iba na lang kayo ng ano, ng hanap buhay. Ano po? O kung gusto niyo ho, i-email niyo ako o message niyo ako, tuturuan ko kayo kung paano maningil. Ano po? Pwede akong mag-conduct ng seminar para lang kayo magtino. Nakakayamot na ho kasi kayo eh. Biruin yung araw-araw na ginawa ng Diyos. Ganyan ang gagawin ninyo. Ilang kliyente pa po ba ninyo ang gusto nyo mag-suffer ng kanilang mental health? Diba? Marami na hong nadidepress. Marami na hong nagtatangka sa kanilang buhay. Yung iba ho talagang napulot na lang ho ng suicide. Oh. Mga wala kayong kaluluwa eh. Paano maningil kayo ng maayos? Kahit pa paano tatatag ang kumpanya nyo, magtatagal kayo sa trabaho nyo. Di ba? Kasi pagka hindi kayo nakasingil ng maayos, magaya niya ginagawa niya, nangaras lang kayo, sino magbabayad sa inyo? Aber, sa tingin nyo, pogi kayo pagka matapang kayo. Hindi ho patapangan ng paniningil. No? Kailangan ho dyan, magaling ang communication skills. Maalam sa batas kahit papaano. Marunong mag-negotiate. No? Alam yung patakaran ng kumpanya nila. May mga payment options na pwedeng i-present doon sa kanilang mga kliyente. No? Magbibigay ng kanilang opinion kung paano makakabayad. Hindi yung ganyan. Ang kamote, puro stress ibinibigay nyo sa mga kliyente nyo. Kung yun ho, idadamay ang kapulisan natin, FBI, abogado, CIDG, kung ano-ano ginagawa, barangay captain, diba? Sa totoo lang, pwede ho nila kayong kasuhan eh. Kasi ini-impersonate nyo ho sila eh. Nasisira ho yung kanilang pangalan. No? Lalo yung ating mga uniform personnel. Huwag nyo ang ginagamit yung kanilang yung kanilang pangalan para kayo makapanakot. Di po ba? Para kayong pagka kayo nadali niyang mga yan, ewan ko sa inyo, iikot ang tumbong nyo. Alam nyo, nakakatuwa kayo mga kolektor kayo ng ola ko doon. O pagka merit, ginagawa nyo? Kaya tatapang nyo sa telepono. Sa harapan ng computer na, pero sa personal, puro kayo pabubuka, mga duwa. Kung talaga kayo matatapang, pumunta kayo doon sa bahay nyo kayo maningil. Hindi tatago kayo dyan sa harapan ng computer nyo. Hindi ganyan ang paniningil. Akala nyo ba madali itong ginagawa ko? Nagtatrabaho ako, may trabaho ako ng umaga. Pag uwi ko, tsaka pa ako gagawa ng content. Magbababasa pa ako ng mga comment. Para lang kahit paano makatulong ako dun sa mga piniperwisyo ninyo. Kasi naawa ako dun sa mga tinotorture nyo yung mga pag-iisip eh. Yung mga nadidepress. Yung mga nagkakaroon ng anxiety. Naaawa ako. No, kasi danas ko yan. Naramdaman ko yan dahil nga ako dun sa anak ko. Ano kayo ng kamote? Kala nyo ganun-ganun lang? Napakahirap po, no? Napakahirap. Meron kayong ganyan na maningil ho kayo ng maayos, no? Para ho kahit paano, umasenso yung kumpanya nyo. Kasi hindi ho habang buhay, mapupondohan kayo niyan. No? Kasi pag wala kayo nasingil, isang kukuha papasahod sa inyo yan. Tsaka wag niyo gawing katwiran na commission-based kayo. Kaya kayo ganyan. Paano kayo makaka-commission kung kayo nananakot? O sige nga. Ako sa totoo lang, naaawa ako sa inyo. No? Kasi wala kayong kaalam-alam doon sa ginagawa niyong hanap buhay. Mainam kaya kay anak ko marunong maningil eh. Ako pakiusap ko sa inyo yung mga kolektor ko ng ola. Pag-aralan niyo ito tamang paniningil. No? Mag-aral ho kayo ng batas. Hindi ko naman sinabi mag-abogado kayo. No? Ang sa akin lang yung basic lang pag-aralan ninyo.
kahit papaano ho, may alam kayo sa batas. No? Ang hirap kasi biruin nyo, makikipag-usap kayo sa kliyente ninyo. No? Tatakutin nyo lang ng tatakutin. No? Wala kayong ibang pwedeng ilabas sa bibig nyo. No? O wala kayong nailalabas sa bibig nyo na, na tama. Kasi nga, hindi nga kayo marunong maningil. Wala kayong panribat. Ang panribat nyo lang galit, pananakot. Yun lang alam nyong gawin. Pero negotiation, wala kayong ganun. Number 1 yun. Kailangan meron kang negotiation skills. Pagka ikaw maniningil. Dapat marunong kang umunawa sa kinakaharap na o sa pinagdadaanan na ng tao o ng kliyente ninyo. Parang hindi ka nagkakaroon ng problema. Ibahin nyo na yung tactics nyo, yung mga technique nyo na yan. Kasi pag hindi ko kayo nagbago, wala, magsasara yung kumpanya nito. O pag nagsara yan, mawawalan ka ng trabaho. Saan ka mag-a-apply? Wala ka namang alam sa paniningil. Sa tingin mo, tatanggapin ka ng bangko, ng lending, saka ng financing company na legitimate? Ala ka naman talagang alam. Ikaw din ang maapektuhan niya sa kalokohan mong ginagawa. Kung kayo gusto niyo talagang matuto, i-email niyo ako o i-message niyo ako. Tuturuan ko kayo para matigil na yung problema na yan sa ulan na yan. Kasi naaawa na talaga ako sa mga kliyente niyo. Hindi niyo lang alam, napakarami nang nakaka-experience ng harassment sa inyo. At daming nadidepress. At tapos doon naman po sa sa nakahiram mo ng ng pera doon sa OLA, pagpursigihan niyo mabayaran para hindi na ho kayo nakaka-receive ng ganitong klaseng mga mensahe. Pag-ipunan niyo po, para kahit paano mabayaran niyo siya. Buksan niyo yung apps niyo, nandun naman yung detalye ng utang, o bayaran niyo na lang ho. Kasi online naman ang bayad niyan. Hindi naman kayo pupunta sa opisina. Bayaran nyo na lang online para matapos na yung problema nyo na yan. Aminin na natin sa sarili natin na meron din naman tayong pagkukulang o may parte rin tayo dun sa naging problema. Kaya lang hindi ko kayo masisi, kasi nga talagang dumadaan talaga lahat tayo sa kagipitan. Kaya lang kagaya ng lagi kong sinasabi, huwag nyo na silang tangkilitin. Kasi alam nyo naman na pagka sa ola kayo nang hiram, sakit lang ng ulo nga abutin ninyo. Puro harassment lang po alam gawin yan Hindi po ba? So, huwag nyo na bigyan ng problema yung sarili ninyo. Gawan nyo ng paraan, pag-ipunan nyo para mabayaran nyo siya nung matapos na yung problema ninyo. Ngayon, kung talagang sa tingin nyo, kayo harass, ramdam ng depression, demandan nyo po. Manghingi ho kayo ng danyos. Pwede nyo gawin yun. Humingi ho kayo ng serbisyo ng mga ating mga abogado. Kung wala ho kayo pambayad sa pribado, punta ho kayo sa PAW. Tutulungan naman nila kayo. Ganun ang gawin ninyo, wag niyo baliwalain na kumbaga hindi niyo babayaran. Dami kong nakikitang comments, na kasi hinaras ako ganito ganyan, hindi ko nababayaran. Hindi, wag niyo suklian ng mali yung ginawang mali. Kasi pinagkaiba niyo sa kanila pag hindi niyo binayaran? Kasi mali na nga yung ginagawa nilang harassment. Tapos hindi ka pa magbabayad, which is mali. So pinagkaiba nyo sa kanila? Huwag nyo gawin yung gano'n. Pagpusigihan nyo mabayaran. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.